Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa pangarap na mataas. Opo mga kapatid, nung bata po tayo, tungkulin ng magulang, naturuan po tayo na mangarap. Pangarap kung saan, kailangan abutin, kailangan pagtiyagaan, kailangan matutunan ang mga bagay-bagay para maabot lamang ang ating mga pangarap. Kaya po, tayo habang tumatanda po tayo, meron po tayong natutuklasan na pangarap na kailangan isabuhay, kailangan abutin, kailangan isapuso. Yun po ang pagiging Muslim po natin mga kapatid. Kasi nga, kailangan taasan natin ang ating mga pangarap. Ang pangarap na yun, yun po ang makapasok sa paraiso. At yun din dapat ipunla sa mga kaisipan ng ating mga musmus na mga anak. Mga musmus pa sila, dapat ganun ang ipinunla mo. Hindi ang pagiging doktor, hindi ang pagiging engineer o ano pa dyan mga. Kasi nga, hindi po yan ang pangunahing layunin na gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po, lahat po yan dito sa mundo ay pangalawa lamang po yan. Hindi yun ang pinaka mauna. Kasi nga, kapag ang isang Muslim, kanyang pangarap ay masyadong mataas at nagkamali po siya, ay talagang mapapahamak siya. Kasi nga, ang katawan po natin ay napapagod. Pati ang ating pag-iisip ay napapagod. Kung mali ang kanyang patutunguhan dito pa lang sa mundo, paano na sa kabilang buhay? Kaya, ang Allah subhanahu wa ta'ala naghihikayat po sa atin na kailangan gawing mataas ang ating pangarap. Katulad sa mga nangyari sa mga nauna. Katulad ng sinabi ng Allah, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar balag fahal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun. Asa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya't magtiis ka kagaya ng itiniis ng mga merong matitibay na pagpapasya mula sa mga minsahero. At huwag kang magmamadali para sa kanila na para bagang nakikita na nila ang araw na ibinabanta sa kanila. Hindi sila mananatili kundi isang oras sa umaga, pagpapaabot, kaya't mayroon bang malilipol malibal sa mga taong swail. Kaya dyan sa pagkasabi ng Allah mga kapatid, may mga taong merong mga matitibay na pagpapasya. Yun po ay itinuturing matitibay na mga merong matitibay na pundasyon. Yun ang ating mga mahal na mga mensahero. At ang pinaka natin, ang mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang kanilang mga pagtitiis ay dapat magkaroon po tayo ng aral talaga para ang ating tiis ay aabot sa kanila na parang bundok. Kasi nga meron po tayong pangarap. Ang pangarap natin, Allahu Akbar, para malugod si Allah. Kaya pinapalaganap natin ang Islam. Kailangan kapag nagpapalaganap ka ng Islam, ay kailangan matibay din ang iyong pagtitiis. Kasi nga, mayroon kang pangarap eh. Ang pangarap mo, alhamdulillah, ipaabot sa kanilang Islam. Para maituwid ang kanilang buhay. Para maiahon sila sa apoy. Kaya,
Kaya po, mataas na pangarap po yan. At nangangarap po tayo, kapatid, kasi nga may gantimpala si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang pangarap natin, kahit hindi natin kayang gawin, pero nangarap ka, Allahu Akbar, basta nasa kabutihan, mayroong kang gantimpala. Katulad sa inulat ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu, na ayon sa propeta sallallahu alaihi wasallam, na sinabi ng kanyang Panginoon, na ibig sabihin hadith qudsi, katotohanan, si Allah ay ang nagsulat ng mga mabubuti at masasama, at pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang mga iyon. Kaya ang sino mang humangad ng mabuti at saka hindi niya ito ginawa, ipasulat ito ng Allah para sa kanya bilang buong kabutihan. At kung hinangad naman niya ito at saka ginawa, ipasulat ito ng Allah para sa kanya bilang 10 kabutihan hanggang sa maging 700 beses, tungo sa napakarami pang beses. At ang sino mang humangad ng masama ay hindi niya ito ginawa, ipasulat ito ng Allah para sa kanya bilang 1 buong kabutihan. At kung hinangad naman niya ito at saka ginawa, ipasulat ito ng Allah para sa kanya bilang 1 kasalanan. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya sa hadith na ito, patunay po ito mga kapatid, na kailangan natin kapag tayo'y mangarap, kailangan merong sa gawa. Kasi nga, dadamihan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang gantimpala. Magkakaroon ng napakadaming gantimpala si Allah subhanahu wa ta'ala. Aabot pa sa 700. Tingnan nyo. 700. Aabot ang iyong ginawa. Kapag ikaw po ay mayroong pangarap at isinabuhay mo pa. Kaya kung wala kang kakayahan, alhamdulillah pa rin. Kaya lagi tayong nagdidikir eh. Kasi nga alam natin meron tayong mga kakulangan, meron tayong kapintasan. Ngunit dahil sa iyong pangarap na yan na mabuti at inalay mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, ipasulat talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang 1 buong kabutihan na matatanggap mo doon sa Kanya. Kaya ganyan na ganyan ang pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuno kasi natin ang ating sarili ng mga pangarap na mataas para lamang kay Allah. Kaya merong isang tula nga dito eh. Kapag ikaw pala merong mataas na pangarap, sabi dito sa tula, idha kanatin nupuso kibara taibat fi maradihal alsamu. Sinabi dito, kung ang kaluluha ay nakila, ang katawan ay napapagod sa paghabol sa kanilang mga hangarin. Kung naghahangad ka ng isang layunin, niyayakap mo ang pag-asa at kinakalilimutan mo ang mga pag-iingat. At ang hindi may hilig sa pag-akyat sa mga kabundukan ay mamubuhay magpakailanman sa gitna ng mga hukay. Kaya itong mga tula na ito mga kapatid, ito ay nagbibigay sa atin ng motibasyon. Na minsan kapag mangarap ka, sa sobrang dakila ng iyong mga pangarap, sobrang taas, sobrang laki, ay napapagod ka. Ganun talaga yan. Kasi mayroon kang pangarap eh. Kaya po tayo, nagsasala talaga tayo. Nagtsatsaga tayo sa pagsasala. Naguwudu talaga tayo. Lumalakad tayo papuntang masjid kahit napakainit. Kasi nga, meron kang pangarap. Ibig sabihin, ang inspirasyon na yun, kapatid, yun po ang nag-uudyok sa'yo. Yun po ang nagtutulak sa'yo sa paggawa ng mga kabutihan. Kaya pasalamat talaga tayo, mga Muslim po tayo, na meron tayong Quran, na meron tayong gabay, meron tayong hadith, para magkaroon po tayo ng inspirasyon. Hindi inspirasyon mo pera, hindi inspirasyon mo talento, hindi inspirasyon mo makamundong bagay. Ang inspirasyon mo para malugod lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakaganda po mga kapatid
na mga ganitong mga inspirasyon na tinuturo sa atin ng ating reliyon. Kaya isa sa mga makakatulong sa iyo, kapatid, sa iyong pangarap, dapat taglayin mo ang kaalaman. Kasi nga ang pagtataglay ng kaalaman ay magiging liwanag yan sa iyong daanan. Aanhin mo ang aklat tapos hindi mo naman binabasa. Aanhin mo ang mga maaalam kung hindi ka man nakikinig sa kanila. Hindi ka naman humihingi ng payo, hindi ayaw makinig ng kanilang mga pangangaral. Kaya walang silbi. Kaya bilang mayroong pangarap, mga kapatid, magpursigi talaga tayo sa pag-aaral. Kung hindi ka marunong magsulat, magbasa ka. Ayaw maging manunulat, maging mambabasa ka. Kasi nga, maraming mga aral na matutunan. Kasi nga, ang kanilang kaalaman, ang kanilang mga karanasan, ay isinusulat nila yan sa kanilang mga aklat. At ito'y magiging kayamanan na ipinamana nila sa atin. Kaya po, dahil sa ating pagsisikap na yan, dahil sa ating mga kaalaman na yan, matutuklasan mo talaga ang iyong kalakasan. At matutuklasan mo rin ang positibong katangian at maalis mo ang kahinaan at mga negatibong katangian at paghihina. Kaya yun ang isa sa mga pinakamagagandang pursigi ng ating reliyong Islam. Kaya sa paghahangad ng paraiso ay kailangan taasan mo, kapatid. Kaya mayroong hadith si Prophet Salam, sabi niya, wa idha sa'altumullaha fas'alul firdaus. Kapag kayo'y humiling kay Allah, humiling kayo ng firdaus, sapagkat ito ay nasa napakagitna ng paraiso at pinakamataas na paraiso. Allahu Akbar, tingnan nyo, firdaus, pinakagitna at pinakamataas. Anong klaseng yun? Kung iisipin mo, napakataas. Ibig sabihin, ang paraiso, titignan mo, nakatingala ka sa langit, yun, makikita mo dun ang firdaus. At tapos napakagitna pa talaga. Kasi nga, yun ang regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong merong matataas na pangarap sa buhay, na makamit nila ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala para makakuha sila ng ganitong mga gantimpala. Tingnan nyo, ipapakita doon, mga kapatid, ang trono ng maawaing Allah. At mayroon doong mga umaagos na mga ilog ng paraiso. Tingnan nyo, napakatindi ng pangarap na yan. Kaya nagpupursige talaga tayo sa pagsusumikap. Hindi tayo nagiging tamad. Gumigising tayo. At saka, ganun na ganun, mga kapatid. Kasi kailangan hanapin mo talaga lahat ng mga pagkakataon para ikaw po ay umunlad. At hindi ka nagiging kontento lamang sa paggawa ng iyong mga pangangailangan. Kaya sa mga pagkataon, kailangan umunlad, unlarin mo kasarili mo. Kaya po, nagtatrabaho tayo. Tinutuklas mo talaga yung kakayahan. Tinutuklas mo yung talento. Kasi nga, merong ka pong pangarap. Hindi naman masama kapag pinagsabay mo ang buhay sa mundo at sa kabilang buhay. Hindi yun masama. Bagkus, iyan pa ang mag-encourage sa iyo sa pagpursigi, sa pag-alay, lahat bilang magiging pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yun ang ating pangarap . Kailangan lahat ng ginagawa natin dito sa buhay sa mundo ay magiging pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po, sa pagtaas ng mga mithiin, ay nagiging kahusayan yan sa pagsamba. Naging mahusay iyong pagsamba, kapatid. Hindi lumilipad ang iyong pag-iisip. Hindi ka nagiging tamad. Inuudyok ang tao talaga. Nagiging na dapat na siya'y nasa matuwid na landas sa paggawa ng pagsunod at mga kusang mga pagsamba. Kaya po tumatayo talaga siya sa gabi
para magsala. Kasi nga, meron siyang mataas na mithiin. Kaya ang tagumpay, mga kapatid, ang totoong tagumpay natin, alam natin kung ang tao makapasok sa paraiso. Kung dito pinapatikim sa atin ang tagumpay, walang problema yun kasi yun ang regalo ng Allah. Pero hindi po yan ang pinaka-tagumpay natin. Pinapatikim yan para magpursige ka na kasi nga meron ka pang dapat gawin. Dapat kang gumising, dapat harapin mo mga problema. Hindi pwede na tingnan nyo ang mga nauna sa atin dahil sa kanilang matataas na mga pangarap, mga lalo na mga sahaba. Ang nangyari sa kanila, nabago po ang takbo ng kasaysayan. Nabago. Allahu Akbar. Dahil nagbago ang larangan ng kaalaman. Nagbago ang kanilang pagpapalaganap ng pananampalataya. Kaya po, ganun na ganun po kapatid sa ating mga reliyon. Nababago talagang kaalaman ang mga pagpapalaganap natin ng ating reliyong Islam. Lalo na mga sahaba, malupit sila sa pananakop. Ang kanilang mga purpose, kapatid, tingnan sa kanilang pananakop, hindi kayamanan, hindi karangalan. Ang gusto lang nila, palabasin ang mga alipin sa kamay ng mga alipin tungo sa Panginoon ng mga alipin. Allahu Akbar. Napakatinding mga ganitong mga pananalita. Ibig sabihin, pasambahin nila lahat ng mga nilalang doon sa Panginoon mismo ng mga alipin ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kapwa mo tao, doon ka magpapaalipin. Hindi. Yun ang ginawa ng mga dati. Ginawa nilang alipin kahit sila mga kapwa rin alipin. Tao sila alipin rin. Kaya yun ang kanilang ginawa. Kaya dahil sa mga patataas silang pangarap, mga kapatid, nagiging matatag sila kahit sa gitna ng kahirapan. Tingnan niyo mga sahaba, lalo ni si Prophet Muhammad SAW, kahit ang kinakain nila, balat na lang ng puno, mga kapatid, pero nagtiis pa rin sila sa reliyong Islam. Hindi sila pinaghinaan. Hindi sila naging marupok. Hindi ang pagsubok ang pumigil sa kanila sa pagpatuloy sa kanilang landas. Hindi. Dahil po yan sa mataas nilang pangarap na para mapasamba nila si Allah subhanahu wa ta'ala na wala pong pangangatwiran na baluktot. Kaya kahit pagod ng katawan nila, mga kapatid, lalo na tayo po ay naging kahalili nila, na tayo ay ang naging tagapagmana ng Islam. Kahit pagod ng ating katawan, tumatayo pa rin tayo dahil yan sa mataas na pangarap na yan. Ang propeta, may hadith ito na inulat ni Aisha radhiyallahu anha, na asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Binalita niya na ang mensahero ni Allah ay nagsabi, walang taong meron siyang pagdarasal sa gabi na tinalo ng pagkatulog maliban na ipasulat para sa kanya ang gantimpala ng pagdarasal, at ang kanyang pagtulog ay kawanggawa hinggil sa kanya. Isinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Al-Albani. Tingnan nyo, tao. Dahil sa sobrang pangarap, may pangarap sa buhay niya na kailangan gabi-gabi magsala talaga ako. Gabi-gabi kailangan malugod ko si Allah subhanahu wa ta'ala. Gabi-gabi kailangan basahin ko ang mga salita ng Allah. Ganun ang kanyang pangarap. Ngunit, syempre, napapagod din ang tao. Kaya dahil sa pabor ng Allah, kahit nakatulog sila, kapatid, ipapasulat pa rin ang gantimpala na para siyang nagdasal sa gabi na yun. At ang kanyang pagtulog kawang gawa. Allahu Akbar. Kaya napakatindi talaga kapag meron kang pangarap, mga kapatid. Kahit hindi mo maabot, wala problema yan. Kasi nga, yung ganun na ganun ang pagka-disenyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao, ang titignan niya talaga, ang titignan niya ang ating puso at ang ating gawa. Kaya tama talaga ang hadith ni Prophet Salam na hindi tumitingin si Allah sa ating mga mukha at sa ating mga pangangatawan.
Ang titignan lang ng Allah, ang puso at ang ating mga gawa. Kaya kapag ikaw hindi ka maituring na maganda, hindi ka maituring na pogi, huwag kang malungkot, huwag kang malumbay. Bagkus, itaas mo ang iyong noo para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya alhamdulillah sa pag-aaral natin sa mga talumpbuhay ng mga dakilang tao, mga kapatid, pagbabasa ng mga kwento ng mga propeta, sa mga pagbabasa sa mga kasamahan ng propeta sa wasalam, at mga matutuwid ng mga naunang mga matutuwid, nagkaroon talaga tayo ng pakinabang. Napakinabangan natin ang kanilang kaalaman, pati na kanilang mga karanasan sa buhay. Kasi ganun na ganun. Ganun po talaga tayo mag-isip. Kaya meron pang mga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Sinabi ng Allah, at mag-uunahan kayo patungo sa kapatawaran mula sa iyong Panginoon. At gayon din sa paraiso na ang kasing lawak nito ay mga langit at lupa, ipinahanda para sa mga matakutin. Allahu Akbar. Tingnan nyo, kapag maririnig natin ito, mga kapatid, na inutusan pa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan mag-unahan, na kailangan magpaligsahan patungo sa kapatawaran. Kasi nga, ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalawak, kapatid. Napakaganda. Na hindi kayang isipin ng mga tao. Kahit pag-iisip, hindi naisip ng tao, hindi man lang narinig, hindi man lang makita. Ganun na ganun ang inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang paraiso, mga kapatid. Kaya po, alhamdulillah, kahit sa mga ganitong mga pahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagiging liwanag talaga ito. Kaya ang kaalaman talaga, mga kapatid, ay napaka-importante sa mga taong merong pangarap sa buhay. Kaya huwag tayong maging mangmang. Huwag tayong maging mangmang. Kaya pangarapin din natin, mga kapatid, ang paggawa ng mga mabubuti. Allahu Akbar. Pasalamat talaga tayo kay Allah. Tapos, meron pang isa sa mga sinabi dito sa tula. Sabi sa tula, mga kapatid, "Wama nilal matalibil tamanni walakin yu'kadud dunya galaba." Sinabi dito, ang mga hangarin ay hindi makakamit sa pamamagitan lamang ng pagnanasa. Ngunit ang mundo ay kinukuha sa pamamagitan ng puwersa. Tingnan nyo, ganun na ganun. Ang pangarap, hindi pwede, mangarap ka lang, o kaya pagnanasa lang, gusto mo lang. Hindi ganun. Dapat isabayan mo talaga ng gawa. Pwersahin mo talaga sarili mo. Hindi puro panay salita ka lang na walang gawa. Hindi ganun ang takbo ng buhay. Hindi ganun ang takbo ng mundo. Kaya merong hadith dito, mga kapatid, na ayon kay Rabi'a ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, na dati ako ay nanatili sa mensahero sallallahu alaihi wasallam at dinadalhan ko siya ng tubig para sa paghuhugas at anumang iba pang mga pangailangan niya. Sinabi niya sa akin, humingi ka. Kaya aking sinabi, inihiling ko sa iyo ang makasama ka sa paraiso. Sinabi niya, meron pa bang iba? Sinabi ko, iyon lang. Sinabi niya, kung gayon, tutulungan mo ako dito sa pamamagitan ng pagpaparami ng pagpapatira pa. Isinalaysay ni Muslim. Tingnan nyo, kung mangarap ka pala, ito nangyari kay Rabi'a, nangangarap siya na makasamang propeta, damihan niya dapat ang pagpapatira pa, magsudyod kay Allah. Hindi talaga pwede pangarap na walang gawa. Dapat mayroong gawa, mga kapatid. Kaya po, ganun na ganun ang ating takbo ng pag-iisip. Ang mataas na pangarap, mga kapatid, ay kailangan talaga maganda. Kailangan mabuti. Yun po ang hangarin mo ang si Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mong pabayaan talaga sarili mo sa pagharap sa mga pagsubok ng mga kapatid. Dapat marunong ka talagang
humarap sa mga pagsubok para hindi ka po madala sa maling pagtugon ng pagnanasa. Kasi pagnanasa nandyan lang yan eh. Kailangan lang yan, dalhin mo siya sa tama. Kaya ang pangarap natin, ganun din. Pangarap natin dapat dalhin mo talaga sa mabuti para hindi ka po magkamali. Parang nagmamaniho ka papuntang ibang lugar pero hindi mo alam. Kaya kailangan mo ng mga GPS o kaya magtanong-tanong ka sa mga kaibigan mo kung saan ang daan. Ganun din ang pangarap. Dapat huwag kang lumihis talaga. Kasi kapag malihis ka, nandyan lagi si Satanas. Susundan ka talaga ng Satanas. Kaya dapat meron ka talagang nakalinya lahat ng iyong mga ginagawa, kapatid. At alhamdulillah, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sabi niya, kung gayon, tunay na ang kasama ng hirap ay ginhawa. Tunay na ang kasama ng hirap ay ginhawa. Kaya sa pangarap natin mga kapatid, huwag mong isipin na puro ano lang dyan, kaya puro ginhawa lang po. Hindi. Dapat sa isip natin, magkasama talaga lagi ang ginhawa at hirap. Kaya kapag mayroong ganun pag-iisip, katulad ng sinabi dito ng Allah, alhamdulillah, napapagaan po ang iyong kalooban kahit po mataas ang iyong pangarap. Sana mga kapatid, meron kayong napulutang aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.